Praise God. Praise God. God is good all the time. And all the time. God is good. Praise God. Praise God. Sa mapagpalang araw sa bawat isa. Sa pagkakataong ito tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalapit na. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Asunsyon sa probinsya ng Davao del Norte. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Asunsyon. May mudad sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapos. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, 89 na kabanata, ang talata po ay 21. Kaya't palagi ko siyang gagabayan at siya'y bibigyan ko ng kalakasan. Kaya't palagi, kaya't palagi, kaya't palagi ko siyang gagabayan. Kaya't palagi, kaya't palagi, kaya't palagi ko siyang gagabayan. At siya'y bibigyan ko ng kalakasan. At siya'y bibigyan ko ng kalakasan. Kaya't palagi, kaya't palagi, kaya't palagi ko siyang gagabayan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. At idinadalangin namin ang banal na dugo ng aming manunubos ang siyang luminis at pumawi sa lahat naming karumihan. Habang amin pong idinudulog sa iyong bayan ng Asunsyon sa probinsya ng Davao del Norte. Ang aming panalangin, ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Asunsyon ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan at ang aming hiling sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Asunsyon. Maraming salamat. Ang aming pananampalataya tunay, tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng Panginoon. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Exodus sa ika-4 na kabanata. Ang talata po ay 6 hanggang 9. Ipasok mo ang iyong kamay sa damit mo, sa tapat ng iyong dibdib. Utos niya. Gayon nga ang ginawa ni Moises. At nang ilabas niya, ito'y nagkaroon ng sakit sa balat na parang ketong nakasimputi ng niebe. Ipasok mo uli. Utos niya. At sumunod naman si Moises. Nang ilabas niyang muli ang kanyang kamay, nagbalik na ito sa dati. Sinabi ng Diyos, kung ayaw pa nilang paniwalaan sa unang kababalagan, malamang paniniwalaan ka na nila
sa ikalawa. Kung ayaw pa rin nilang makinig sa iyo, kumuha ka ng tubig sa ilog Nilo, ibuhos mo sa lupa, at ang tubig na iyon ay magiging dugo. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan, ipinakita ng Panginoon yung kahigitan ng kapangyarihan na kanyang ginawa doon sa nauna. Ano po? This time, si Moises mismo sa kanyang katawan, dadalo yung kapangyarihan ng Diyos at ito yung magpapatunay ng pagsama ng Panginoon sa kanya. Alam niyo po mga kapatid, napakahalaga na ating maunawa na hindi lamang ito sa lingkod ng Diyos na si Moises available. Available din po ito para sa atin. At napakahalaga na ating bigyang pansin at maunawa. Hindi po tayo ilalagay ng Panginoon sa isang sitwasyon na walang lunas. Yun po yung maliwanag na ipinakita ng Panginoon. Na yung kamay ni Moises nung iniutos ng Panginoon ay ipasok sa loob ng kanyang damit. At nung kanyang ilabas ito, naku, nagkaroon ng sakit sa balat na parang ketong nakasimputi ng niebe. Sino po ang hindi? Sino po ang hindi matatakot? Ano po? Sino po ang hindi mamamangha na yung pagkalinis-linis na kamay ni Moises, wala namang kahit na ano, ipinasok dun sa kanyang dibdib. At sabi ng Panginoon, ilabas mo. Paglabas niya, naku, ayun na. Ano po? Ang kautusan ay sa Diyos pagmumula. Napakahalaga po nito na ating maunawa. For us to experience this supernatural move from the heavens, kailangan kung anong utos ng langit, yun ang ating ginagawa. Alam niyo po, napakaraming mga naglilingkod sa Panginoon na sa pagkakataong ito, because they have seen the miracles of the Lord in the past, and they were thinking na, uy, available pala ito ngayon. So, what they're trying to do is they're trying to promise na kaya nila, magagawa nila dahil dun sa kaisipan na nagawa nga ito dati. Pangako ng Panginoon to. Hindi po yun masama, no? Kaya lang, ang tanong, nakinig ka ba dun sa nag-utos? Ikaw ba ang inutusan? You see, kung si Joshua ang gumawa nito, narinig niya, sinabi kay Moises, ginawa niya. Ano? Magkakaroon din kaya, mangyayari din kaya yung nangyari kay Moises? Ano po? No? Kasi the command was given to Moses. Alam niyo po mga kapatid, ang inyong lingkod ay nagpapasalamat sa Panginoon for granting me the sensitivity sa pakikinig sa kalooban ng Panginoon. Ito po yung tinestify ko sa inyo last time that when the Lord told me to declare promotion on someone, sabi niya, kaya yung promotion maano, kukuha ko, matatanggap ko.
yung kanyang two wheels. In-upgrade ng Lord. Four wheels. Tapos, sabi ko nga sa kanya, ready na po ba kayo sa 10-wheeler o 16-wheeler? But the very command, the very word, the very promise should proceed from God, hindi tao. Hindi ang magpipilit sarili. This should be heard from the Lord. It should be God who will declare and claim, oh, ito yung promise ko sa iyo. Amen? At dapat maliwanag to mga kapatid. Kasi this is exciting indeed. Ibig man sabihin, Bernie, kung hindi na i-upgrade ng Panginoon, hindi na exciting, well, ang bawat araw, ako po, ang bawat araw sa akin napaka-exciting because I am every day able to live in accordance with the purposes of God. At kung ito'y magiging maliwanag sa atin na ang pamumuhay natin sa sanlibutan ito ay nakabase sa kalooban at kautusan ng Diyos, alam niyo, hindi natin po problemahin kung may pera tayo, kung meron tayong ganyan, meron tayong ganito, wala na naman yung palabigasan natin. Rather, we will be excited even with need, even with greater needs. Kasi greater miracle kapag greater needs. Amen ba? And this is what is exciting. Alam niyo, hindi ko rin alam kung bakit God is elevating our well, sa bagay ilang taon din naman, ano. Kasi pa English ako eh. Sabi ko nga sa Lord, Lord, ba't mo ba ako pinapa-English? I believe that God is perhaps readying us for the wider audience, for people to realize and understand that God really moves in His, and we should realize pag-utos ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos ang magagawa. Ito po ang nangyari kay Moises. Inutusan siya, sumunod siya, at nakita't naranasan niya ang pagsama ng Panginoon. Manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa iyong kadakilaan. Kami po'y namamangha sa iyong karunungan. Kami po ay nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa mga pagkakataon na binaliwala namin sapagkat ang aming kaisipan ay sadyang dakila ang mga salita na nagmumula sa iyo at wala kaming kakayahan at kapangyarihan na maipatupad dito. Pero sa pagkakataong ito, Ama, inaangkin namin, it's not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Ang aming panalangin, patuloy ka pong mangusap sa amin. Ikaw po ang magkaloob ng iyong salita. Hayaan mong aming tanganan ng iyong mga pangako sa ganitong paraan kami lalakad sa iyong katwiran at kabanalan. Magiging dahilan kung bakit kami, Panginoon, ay tunay na tatanggap ng sapat ganap nagmumula
sa iyo. Ama, amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Asunsyon sa probinsya ng Davao del Norte. Ang aming panalangin ng iyong kapangyarihan ay ibaba sa katawan ng aming Panginoong Heso Kristo sa mga iglesia na nasa Asunsyon. Ikaw po ang kumilos ng may kapangyarihan. Kalooban sila ng kapakumbabaan. Hayaan mong sila'y magkaroon ng kaunawaan. Panginoon, ipahintulot mo ang pagkakaisa at pag-ibig na manahan sa kanila. Maging dahilan na matagpuan ito ng Santong Espiritu na ugat upang itatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Asunsyon. At ang aming hiling as the altar of the Lord Jesus Christ is being made sa bayan ng Asunsyon. Lord, gumawa ka ng iyong kapangyarihan, ibaba mo ang iyong Santong Espiritu. That the name of the Lord Jesus Christ alone be glorified sa bayan ng Asunsyon. And we decree your power, Lord God, to proceed this anointing. And we declare the fire of revival sa buong Asunsyon. Hayaan mong dumaloy din po ito sa Baguio, Cagayan, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Patero, Shandarabas, Sakatakiandarabas, Shokotokyondorobo, Sikatakiandarabas, Shokotokyotorobo, Sikarabakan. Ikaw po ang magpala sa mga bayang ito. Hayaan mong dumaloy ang kapangyarihan mo sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Ipahintulot mo na matupad namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending country, and to be the America of Asia in the heart of its glory. Dasal din namin ang pagkilos mo ng may kapangyarihan sa lahat amang Diyos ng mga lingkod mo sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, local government. We declare the fear of the Lord na siyang tunay na maghari sa aming bayan. At ang aming panalangin patuloy na i-expose mo ang lahat ng kasinungalingan ng kaaway at tunay na maging maliwanag ang iyong husga sa mga gawang ito ng kaaway. Ang dasal din namin, Panginoon, ang pagsama at pangunguna mo sa mga training agencies na meron kami, katulad ng May Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House, Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Study. Ilusan mo po mga ministeryong ito para matupad nilang dakilang kalooban mo at tunay masunod ang nais. As we also pray sa mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Lord, kasama ng mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig, ikaw ang mag-anoint sa kanila at maghanda na ipahayag ang iyong salita sa mga bansa kung saan mo sila. As we also declare blessings among Diyos sa mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Ilusan mo mga bayang ito ng walang katulad. Mangyari ang iyong pagsama, pangungunat sa pangalan ni Jesus. Walang ibang pangalan na maitataas sa mga bansang ito, kundi ang pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. As we also pray for fire of revival to be upon this place. Hindi po sa Hong Kong, sa Macau, sa Taiwan. Ilusan mo ito ng may kapangyarihan ng China, Japan, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, America. Ayan mo mapangyari ang naisin sa mga bayang ito at magtagumpay ka ng walang katulad. Lord, we even declare your blessing of peace sa bansa. Maraming salamat. Nangkin namin tinugon niyo
at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, yan yung pong salitain ko ang bas ng Panginoon sa inyo at sa inyo. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and that with party, with a new vehicle, and with a flourishing business. Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara. Pilipinas, God bless you. God. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God.